tutusin taxi bay ito. Saka nakakita ng taxi bay na naniningil. Isang taon na nga ito na dapat ay hindi naman nangyayari dahil taxi bay. Sir, hindi naman terminal fee po yan, di ba? Taxi stand po yan eh. Hi everyone! Merong isang taxi bay sa lugar ng Taguig kung saan ay inirereklamo ng taxi driver ang paniningil ng isang babae. Sa video na ito ay panoorin natin ang hinaing ng taxi driver at sa huling part ng video ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang nadiskubre ko. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagpasok ng taxi na ito sa taxi bay kung saan ay hindi siya sang-ayon sa paniningil sa taxi bay. Oh, first time lang ako papasok dito ha. Susubukan ko lang ngayon pumasok dito sa taxi pick up. Yan o, taxi pick up ha. Papasukin natin to dito sa may market ha. Dapat dito wala itong bayad, pero dito ay nagkakaroon ng bayad o ginagawa nila dito, bibigyan ng resibo, ganyan-ganyan, etc. Ay tutusin taxi bay ito. Saka nakakita ng taxi bay na naniningil ng pasahero na sasakay. Okay, sige, tara. Papakita ko sa inyo dito sa market ha. Maya-maya ay dumating ng isang babae na nag-abot ng ticket at sinabi naman ng taxi driver na dapat ay hindi ito nangyayari dahil taxi bay ito. Pasingila lang ako sa pasahero te. Magkano to te? Obligasyon ng taxi to. Taxi. Ngayon lang kasi ako pumila dito te. Ngayon ko lang nakita eh. Oo, isang taon na. Isang taon na nga ito na dapat ay hindi naman nangyayari dahil taxi bay. Wala lang kasi nagrereklamo dito na maganda-ganda. Oo. Sino kontraktor na ito te? O sige, lagi naman ganun eh. Sige sir. Umalis na ang taxi at masama ang kanyang loob dahil sa paniningil na kahit wala naman ang babae na yon ay may pasahero naman dahil ito daw ay taxi bay. Sa totoo lang, itong taxi bay na to, wala itong dapat bayad. Wala kasi nagre-reklamo dito eh. Isang taon ng operate. Ito mo, 10 piso sa amin lagi. Oh. Taxi bay, may bayad. Saan makakita ng ganyan? Pangit. Kahit wala nga sila dyan, sir, may sasakay dyan kasi taxi bay po yan eh. Wala kasi nagre-reklamo dito sa market, di ko maintindihan. Di sana ako pipila dyan, pero ito nga yung nangyayari dyan. Dati ang nakalagay sa ganito, Cavite. Ngayon binago na, nakalagay na, BGC na. Ayos ah. Kinabukasan ay bumalik ang taxi driver upang mag-pick up ng pasahero at tinanong niya ang babae na nagbigay ng ticket kung para saan ba ang kanyang paniningil. So ito na si ate. Yan yung naniningil sa atin. Tanungin natin. Te, may tanong lang ako sa'yo, te. Para saan yung paniningil? Dito po sa taxi lane. Saan po? Taxi lane po. Bakit po naniningil? Anong meron po? Gusto ko malaman, te. Kontrata po to. Kontrata ng Yung baliamo namin nag-pwede ng buwan-buwan. buwan-buwan. Parang bali. Ano po? Para pair sa amin, di ba? Bakit po? May renta po ito? Anong tawag po dito? Alam mo, tanong ka na sa mga. Hindi, syempre kayo po nagtatrabaho. Empleyado lang. Abanti mo na ako. Gusto ko magtanong. Ang masama kasi dito ay sa halip na magpaliwanag ang babae sa taxi driver ay sinabihan pa niya na kung ayaw mo magbayad ay huwag na daw pumila ang taxi. Kung hindi ka, kung ayaw mo dito magbayad, huwag ka dito pumila. Hindi ate, taxi lane to eh. Taxi lane po ito, wag niyo po ikatwiran yung ganon. Kaya po kami nagtatanong. Kahit private po, taxi stand po nakalagay doon, ayun oh. Okay na po, kukunin ko po yung resibo mo. Bali, itong pinipilahan ko, anong tawag po dito? Hindi, kailangan ko po malaman, ano po itong pinipilahan ko? Nasa loob ako ng taxi ko. Tinatanong ko po, ano pong tawag dito sa linya ko po? Para may alam po ako, para alam ko po. Hindi po nyo masasagot. Kasi po ito, terminal fee po ito. Bakit nyo po tatawagan? Terminal fee po eh. Ganun yung ano dito. Pag ayaw nyo magbayad.
Pinagbawalan ng taxi driver na kumuha ng pasahero dahil ayaw niyang magbayad. Pero kumuha pa din siya dahil taxi bay daw ito. Pero bawal ako pumikap ng pasero dito. Bawal, kailangan magbayad. Sige. Sabi niyo po. Ano? Kita nyo, hindi nila kayang sagutin yung mga tanong natin. Di tayo pwede mag-pick up ng pasero. Sige, sakay ka. Sasakayin ko to si sir. Sir, sakay ka na sir. Sige sir, sakay ka. Sakay ka sir. Walang magagawa yun sa akin sir. Dahil ito sir, ginagawa nilang nagpapabayad sila ng 10 Alam niyo yun sir? Hinahanap ko sir. Pinapaliwanag ko ano ang tawag dito sa taxi lane na to. Nasaan ako? Kung ayaw ko daw dito, wag daw ako mag-pick up ng pasahero. Kailangan magbayad daw ako sir. Matagal na nilang ginagawa to sir eh. Sumang-ayon naman ang pasahero dahil wala naman daw ang mga babaeng iyon doon at kahit wala naman daw sila ay makakapag-pick up naman ng pasahero ang mga taxi. Wala di ba sir? Kaya ito sir, binibidyo ko sila sir. Kahapon binidyo ko na sila, patuloy pa rin nilang ginagawa. Ang katwiran nila sa akin, marami daw nagreklamo. Pumunta daw ako dun sa 4th floor, dun sa office, papakita daw lahat ng dokumento. Pero ang binibigay na receipt sir, terminal fee. Sir, hindi naman terminal fee po yan, di ba? Taxi stand po yan eh. Kahit hindi ka pumila, may wala namang pila pag pumila. Tama sir. Kasi loading yan ang loading. Tama po sir. Pero teka lang sir, saan po pala tayo sir? Humingi naman ng dokumento ang taxi driver na katunayan na pinapayagan silang mangolekta pero wala namang maipakita ang babae. Ang katwiran sa akin sir, private property daw po ito. Eh sabi ko, kahit naman private property ito, ipakita mo sa akin yung katunayan nag-cooperate kayo dito na binigyan kayo ng permit. Parang wala naman. Wala, di ba sir? So ngayon, lahat ng taxi driver, sasabihan ko silang wag silang magbayad dyan. Basta, isa-isahin ko yan. Tsaka dati pa naman, wala naman naniningil dati din nagkaroon. Yun nga sir, nakakagulat no? Ang tingin ko dito ay hindi nagawang ipaliwanag ng babae kung ano nga ba ang katotohanan. Bukod sa walang uniform ang babae, ay napakamahal pa ng singil na sobrang sakit sa mga taxi driver. Ito yung sinasabi ko kanina na hinahanap kong impormasyon sa nangyaring ito. Ayon dito sa page ng Taguig Unlimited, sa post nila noong 2025 pa ay nakipag-ugnayan ng Public Transport Office sa Market Management noong August 1, 2025 upang idulog ang reklamo ng ilang taxi drivers ukol sa paniningil sa loading and unloading bay sa harap ng Serendra. Lumalabas sa meeting nila na ang kumpanya na Travel and Tours ay nanalo sa bidding upang pamahalaan ang taxi operation sa lugar. Ang 10 pesos terminal fee ay ginagamit para sa kalinisan, operasyon at pasahod sa mga staff. Nagpakita din daw ng dokumento na nagpapatibay na iginawad sa kanila ang pamamahala. Pansamantalang ginagamit ang resibo mula Bacoor habang hinihintay pa ang BIR registered receipt na naka-address sa Taguig. At noong August 6, 2025 ay kinumpirma ng Market Operation Manager ang kasunduan at pinatotohanan ng mga pahayag ng Travel and Tours Management. Kung totoo ang post noong 2025 ng Taguig Unlimited, ay dapat yung babae doon sa video ay nakipag-usap ng maayos at ipinaliwanag ang mga impormasyon. Pero sa halip na magpaliwanag ay nakipag-away pa ang babae at sinabing kung ayaw mo magbayad ay huwag kang pumila. Isipin mo na lang kung 10 beses ka kukuha ng pasahero ay 100 pesos yun. Sobrang laki noon para sa aming mga may hirap kung saan ay pagkain na namin yan sa loob ng isang araw. Nakakalungkot lang na naghihirap na ang ating mga driver sa mahal ng gasolina ay meron pang mga fee na kailangan bayaran na dapat ay pagkain na nila sa pagkainan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.